Bakit ka nagugutom kung nakuha mo ang mana ni Lolo? Boses ng apo kong si Liam ang umalinggaw sa kusina noong Sabado ng hapon. Kaka-open lang niya ng refrigerator at nanigas siya sa harap ng mga walang laman na istante. Tanging kalahating bote lang ng tubig at isang piraso ng tinapay na nakabalot sa napkin ang nandoon. Lumingon siya sa akin, nagulat ang mga mata, naghihintay ng sagot na hindi ko alam kung paano ibibigay. Ang mga salita ay tila mga bato na bumara sa aking lalamunan. Bumuka ang aking bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Bago ko pa masubukan na ipaliwanag ang anuman, narinig ko ang mga yabag na nanggagaling sa pasilyo. Lumitaw ang anak kong si Julian sa pintuan ng sala, kung saan nagtipon ang lahat ng mga bisita para sa hapunan na inorganisa ni Sofia. At pagkatapos ay sinabi niya ito. Sinabi niya ito sa harap ng lahat na may ngiti sa kanyang mukha at ang dibdib niya ay nagmamalaki na para bang inaanunsyo niya ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ibinigay ko ang pera niya sa biyenan kong si Carol para bilhan ng bagong bahay. Mas karapat dapat siya. Siya lang ang nag-iisang nagpalaki sa asawa ko. Nagtrabaho siya buong buhay niya. Huminto ang mundo sa sandaling iyon. Ang bulungan ng mga bisita ay biglang namatay. Lahat ay tumingin sa akin. Naramdaman ko na parang nawawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Na ang mga pader ng aking sariling tahanan ay sumusubaybay sa akin. Dahan-dahang inalis ni Liam ang kanyang jacket, na may kalmadong hindi ko pa nakita sa kanya noon. Ang kanyang mga galaw ay sadyang pinag-iisipan, kontrolado, na para bang bawat kilos ay mailayunin. May nagbago sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang batang dating tumatakbo sa mga pasilyo na ito. Siya ay isang lalaki na humaharap sa isang kakilakilabot na katotohanan. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano ako napunta sa sandaling ito. Paano ang isang 70 anyos na babae na nagtrabaho buong buhay niya, na nagpalaki ng kanyang anak mag-isa, na inilibing ang pag-ibig ng kanyang buhay 2 taon na ang nakakaraan, ay nauwi sa isang walang laman na refrigerator, habang ang sarili niyang pera ay bumili ng mga luho para sa mga estranghero. Ang pangalan ko ay Aling Eleonor. Sa loob ng 45 taon, ako ay kasal kay Mang Arturo, ang pinakamabuting lalaki na naglakad sa mundong ito. Nagtrabaho siya sa konstruksyon simula noong siya ay 17 taong gulang. Malalaki, makakapal ang kamay, laging may bahid ng semento. Mga kamay na humawak sa akin sa malamig na gabi, na nagbuhat sa anak naming si Julian noong sanggol pa siya, na nagtayo ng bahay na ito ng paunti-unti. Nagtrabaho din ako. Naglilinis ako ng mga bahay sa araw, nagplansa ng damit sa hapon, at nananahi sa gabi. Wala kaming hindi kayang gawin. Nais namin na magkaroon si Julian ng kung ano ang hindi namin naranasan, isang edukasyon, mga pagkakataon, isang mas magandang kinabukasan. Nang si Julian ay 12 taong gulang, si Mang Arturo ay nagkaroon ng aksidente sa construction site. Nahulog siya mula sa scaffolding. 3 buwan siyang nasa ospital. Nagdoble-triple ang trabaho ko. Ibinenta ko ang iilang alahas na mayroon ako. Nangutang ako. Nagmakaawa ako, ngunit nakaya namin. Palagi kaming nakakaya. Magkasama, kami ay walang kapantay. Lumipas ang mga taon at lumaki si Julian. Nakakuha siya ng business degree. Nagkaroon siya ng office job. Pinakasalan niya si Sofia, isang babae na mukhang matamis at magalang. Labis akong ipinagmamalaki. Nakamit ng aking anak ang pinapangarap namin para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nagkasakit si Mang Arturo. Cancer. Ang salitang walang gustong marinig. 2 taon ng pakikipaglaban. 2 taon ng panonood sa kanya na humina, ng paghawak sa kanyang kamay habang sinisira siya ng sakit, ng pangako sa kanya na magiging maayos ang lahat kahit alam naming pareho na hindi totoo. Namatay siya 2 taon na ang nakakaraan. Isang Martes ng umaga, sumisikat ang araw sa bintana ng ospital at tinitigan niya ako ng mga pagod na mata. Eleonor, mahal ko, ingatan mo ang sarili mo. Ipinapangako mo sa akin na iingatan mo ang sarili mo. Iyon ang kanyang huling mga salita. Ipinangako ko sa kanya, ngunit hindi ko alam na ang pangakong iyon ay napakahirap tuparin. Pagkatapos ng libing, nalaman ko na si Mang Arturo ay mas maingat kaysa sa akala ko. Mayroong life insurance policy,
isang settlement ng workers' compensation na sa wakas ay sumang-ayon ang kumpanya na bayaran pagkatapos ng mga taon ng legal na labanan at isang maliit na pensyon na matatanggap ko buwan-buwan. Sa kabuuan, halos 7.5 milyon ang halaga nito para sa amin na wala namang halos kailanman. Ito ay isang kayamanan. Ito ang resulta ng 45 taon ng pagtatrabaho, ng sakripisyo, ng sirang katawan ni Mang Arturo. Ito ang kinabukasan na nais niyang tiyakin para sa akin. Umiyak ako nang makita ko ang mga numerong iyon sa bank account. Umiyak ako dahil wala na si Mang Arturo upang tamasahin ito. Umiyak ako dahil ang perang iyon ay may mapait na lasa ng kanyang pagkawala. Si Julian ay nasa tabi ko sa buong proseso. Tinulungan niya ako sa mga papeles, sa mga abogado, sa bangko. Mukha siyang nag-aalala sa akin at napaka-attentive. Pagkatapos ng libing, mas madalas siyang bumisita. Nagdadala siya ng pagkain, nananatili upang makipag-usap, at tinatanong ako kung kumusta ang pakiramdam ko. Napakalungkot ko sa malaking bahay na ito. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin kay Mang Arturo. Ang kanyang walang laman na upuan sa mesa. Ang kanyang gilid ng kama na malamig. Ang kanyang mga gamit sa garahe na naghihintay sa mga kamay na hindi nababalik. Ang pagkakaroon ni Julian sa paligid ay nagpagaan ng aking pakiramdam. Naisip ko na sa wakas sa aking pagtanda, magkakaroon ako ng aking anak na kasama. Matapos ang maraming taon na nakita ko siyang abala sa kanyang trabaho, kanyang asawa, kanyang buhay, maglalaan na siya ngayon ng oras para sa kanyang biyudang ina. Napaka-inosente ko. Isang araw, 3 buwan matapos kong matanggap ang pera, dumating si Julian kasama si Sofia. Umupo sila kasama ko sa sala sa mismong sofa na ngayon ay tinitingnan kami ng mga bisita na may awa. Ma, pinag-iisipan namin, sabi ni Julian sa mahinang boses. Hindi mo alam kung paano pamahalaan ang ganoong kalaking pera. Hindi mo pa kailanman kailangang mag-alala tungkol sa pamumuhunan, tungkol sa mga account, tungkol sa anuman. Paano kung may manloko sa iyo? Paano kung mawala mo ang lahat? Tumango si Sofia sa tabi niya na may ngiti na pinaniwalaan kong taos puso. Ma, sinasabi namin ito dahil mahal ka namin. Hayaan mo kaming tulungan ka. Kayang pamahalaan ni Julian ang iyong pananalapi. Siguraduhin na ligtas ang pera. Nag-alinlangan ako. Mayroong isang bagay sa loob ko na nagsasabi sa akin na hindi iyon magandang ideya. Ngunit tiningnan ko ang aking anak, ang mga mata na kamukhang-kamukha ni Mang Arturo. At naisip ko ang lahat ng beses na tinulungan niya ako sa mga papeles ng insurance. Naisip ko kung gaano ako kalungkot. Naisip ko na marahil tama sila. Hindi ko alam, anak. Yan ang pera na iniwan ng tatay mo para sa akin. Exactly, ma. At gusto ni tatay na protektado ka para walang sinuman ang makakapanlamang sa iyo. Kailangan ko lang nabigyan mo ako ng power of attorney para pamahalaan ang account. Makukuha mo pa rin ang iyong buwanang pera. Huwag kang mag-alala, pero sisiguraduhin ko na maayos itong na-invest, na lumalago. Pinirmahan ko ang mga papeles 1 linggo pagkatapos. Ipinaliwanag ng notaryo ang lahat, ngunit halos hindi ako nakikinig. Nagtiwala ako sa aking anak. Siya ay aking laman at dugo. Ang batang dinala ko sa aking sinapupunan, na pinasuso ko, na pinalaki ko ng may pagmamahal. Paano ko malalaman na pinipirmahan ko ang sarili kong sentensya? Sa simula, lahat ay tila normal. Natanggap ko ang aking buwanang pensyon, halos 60,000. Hindi iyon kalakihan, ngunit sapat na upang mabuhay ng may dignidad. Bumili ako ng pagkain, binayaran ang mga bayarin, at ginastusan ang sarili ko ng maliit na bagay paminsan-minsan. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimulang magbago ang mga bagay. Mas madalas nang dumating si Julian, ngunit hindi na siya nagdadala ng pagkain o nananatili upang makipag-usap. Chine-check niya ang aking mga pinamili, binubuksan ang mga bag ng groceries, tinitingnan ang mga resibo na nakasimangot. Ma, bakit mo binili ang mga cookies na ito? Masyadong mahal. May mas murang tatak. 3 uri ng sabon. Isa lang ang sapat sa edad mo. Karne araw-araw. Dapat mas marami kang kumain ng gulay. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Sa simula, naisip ko na taos puso ang kanyang pag-aalala.
Marahil tama siya. Marahil ay labis akong gumagastos. Pagkatapos ng lahat, napakaraming taon akong namuhay nang nagbibilang ng bawat sentimo kaya ngayon, na may pera, marahil ay lumalabis ako. Ngunit ang mga pagpuna ay naging mas madalas, mas matindi. Si Sofia ay nagsimula na ring makisali. Ma, bakit mo kailangan ang heater buong araw? Ang jacket ay nagpapainit din sa iyo. Nagsasayang ka ng kuryente. Mamahaling gamot. Ang generic ay pareho lang at kalahati ang presyo. Nagsimula akong makonsensya sa lahat ng binibili ko, sa bawat piso na ginagastos ko mula sa pera na iniwan ng aking Arturo para sa akin. Nagsimula akong bumili ng mas kaunti, pinapatay ang init kahit malamig, at pinagkakasya ang sarili sa pinakakaunti. At dumating ang araw na pumunta ako sa bangko para kumuha ng pera at tinitigan ako ng teller ng kakaiba. Aling Rivas, halos walang laman ang account nyo. May 15,000 na lang kayo. Akala ko nagkamali. Dapat ay dumating na ang buwan ng pensyon ko 1 linggo na ang nakakaraan, kasama pa ang mga savings na nandoon. Agad kong tinawagan si Julian. Anak, may problema sa account. Sabi ng bangko halos wala na akong pera. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ang kanyang boses, kaswal, walang pakialam. Ay, may kailangan akong gawin. Mga investments. Ma, huwag kang mag-alala. Ligtas ang pera. Pero paano ang pensyon ko para sa buwang ito? Nagamit ko na para bayaran ang ilang pending na bagay. Magde-deposit ako para sa iyo sa susunod na linggo. Binaba niya ang telepono bago pa ako makapagtanong pa. Nanatili lang ako doon, hawak ang telepono, pakiramdam na mayroong mali. Dumating ang susunod na linggo at walang deposit, o ang susunod. Tinawagan ko si Julian ng 1, 2, 5 beses. Lagi siyang may dahilan. Busy ako, masinabi ko na sa iyo na naka-invest ang pera. Bakit ka ba ang kulit? Para kang spoiled na bata. Ang huling pangungusap na iyon ay mas masakit sa akin kaysa sa lahat ng iba pa. Hindi ako nagiging spoiled. Hinihingi ko ang sarili kong pera. Ang pera na iniwan ni Arturo para sa akin upang mabuhay ang aking huling mga taon ng may dignidad. 2 buwan ang lumipas. Nagsimula akong magtipid sa pagkain. Bumili lang ako ng pinakamurang bagay, tinapay, bigas at beans. Minsan, buong araw akong nabubuhay sa 1 tasa lang ng tsaa at 1 piraso ng tinapay. Nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay. Si Aling Nena, na nakatira sa tabi, ay kumatok sa aking pinto isang araw na mailalagyan ng sabaw. Eleanor, ang payat mo. Kumakain ka ba ng maayos? Umiti ako at sinabi sa kanya, nagda-diet lang ako. Ngunit hindi siya naniwala sa akin. Walang sinuman na nakakakilala sa akin ang maniniwala na ako, na palaging may magandang gana, ay biglang magdesisyon na mag-diet sa edad na 70. Lalong lumala ang lamig. Taglamig noon at hindi ko maon ang heater dahil huli na ang bayad sa kuryente. Nabalot ako ng lahat ng kumot na mayroon ako. Maaga akong natulog upang hindi gaanong maramdaman ang lamig. Nahuli akong gumising upang hindi na kailangang gumugol ng maraming oras na gising at gutom. Tinawagan ko si Julian na umiiyak isang gabi. Anak, please. Kailangan ko ang pera ko. Wala akong makain. Wala akong pambayad sa kuryente. Ma, ulit na naman ba ito? Ipinaliwanag ko na sa iyo na ang pera ay maayos na na-invest. Alam mo ba? Sa tingin ko ay nagiging ulyanin ka na. Hindi normal ang mga pag-aalala na ito. Ulyanin? Ang sarili kong anak ay tinawag akong ulyanin dahil humingi ako ng pera ko. Hindi ako ulyanin, Julian. Nagugutom ako. Nag-i-exaggerate ka. Palagi kang dramatiko. Dadalhan kita ng ilang bagay bukas. Ngunit dumating ang bukas at walang dumating. Hindi rin kinabukasan. Hindi rin kinabukasan. Isang hapon, desperado, naglakad ako papunta sa bahay niya. Halos 5 kilometro iyon. Masakit ang mga tuhod ko, ngunit wala akong pera para sa bus. Nang dumating ako, pinagpapawisan ako at nanginginig sa pagod. Kumatok ako sa doorbell. Binuksan ni Sofia ang pinto.
Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may ekspresyon na hindi ko maintindihan. Ma, anong ginagawa mo rito? Kailangan kong makausap si Julian. Busy siya. Please, Sofia, importante ito. Nagbuntong hininga siya at pinapasok ako. Ang bahay ay maganda. Bagong muebles, isang malaking telebisyon. Sa kusina, nakita ko ang mga bag ng groceries na puno ng pagkain. Mahal na pagkain. Mga hiwa ng karne na hindi ko nabili sa loob ng ilang buwan. Bumaba si Julian sa hagdan na nakakunot ang noo. Ma, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka tumawag muna? Tumawag ako ng maraming beses. Hindi ka sumasagot. Busy ako sa trabaho. Hindi ako pwedeng magbantay sa iyo palagi. Kailangan ko lang na ipaliwanag mo kung nasaan ang pera ko. Nagpalitan sila ng tingin ni Sofia. May isang bagay na nangyari sa pagitan nila. Isang bagay na hindi ko maintindihan, ngunit nagbigay sa akin ng kilabot. Sinabi ko na sa iyo na naka-invest ito. Saan? Saan? Gusto kong makita. Hindi mo maintindihan kahit ipaliwanag ko pa. Ito ay mga komplikadong bagay, mapananalapi, stocks, mga bagay na wala kang alam. Kinausap niya ako na para bang ako ay isang hangal. Na para bang ang lahat ng mga taon ng pagtatrabaho, pagtitipid, pagpapalaki ng pamilya ay walang kahulugan. Na para bang wala akong karapatang magtanong tungkol sa sarili kong pera. Pera ko iyan, Julian. Iniwan iyan ng tatay mo para sa akin. At inaalagaan ko iyan para sa iyo. Hindi ka ba nagtitiwala sa sarili mong anak? Ang tanong na iyon ay nagpa-disarm sa akin dahil palagi akong nagtitiwala sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang buong buhay ko ay umikot sa pagbibigay sa kanya ng mas magandang kinabukasan. At ngayon ay ginagamit niya ang tiwalang iyon bilang sandata laban sa akin. Nagtitiwala ako sa iyo, ngunit kailangan kong kumain. Kailangan kong bayaran ang aking mga bayarin. Bibigyan kita ng pera, ngunit kailangan mong matutunan na pamahalaan ito ng mas maayos. Ma, hindi mo ako pwedeng tawagan bawat linggo na humihingi ng karagdagan. Binigyan niya ako ng 1,000,000 cash. Na para bang pinagbibigyan niya ako, na para bang hindi ko sariling pera ang tinatanggap ko. Naglakad ako pa uwi na may mga perang iyon sa bulsa, umiiyak ng tahimik. May isang bagay sa loob ko ang nasira. Ang imahe na mayroon ako sa aking anak, ang ilusyon na aalagaan niya ako sa aking pagtanda tulad ng pag-aalaga ko sa kanya sa kanyang pagkabata. Ang 1,000,000 ay tumagal ng 3 linggo. Pagkatapos, balik ako sa 0. Tumawag ako ulit. Nagmakaawa ulit. At bawat beses ay lumala. Ma, sinasakal mo ako. Hindi mo ba kayang lutasin ang mga problema mo mag-isa? Sa edad mo, dapat natutunan mo na kung paano hawakan ang pera. Bawat pangungusap ay isang sampal sa mukha. Bawat tawag ay nagpapababa ng aking pakiramdam, nagpaparamdam sa akin na mas walang silbi, mas hindi nakikita. Huminto ako sa pagtawag. Huminto ako sa paghingi. Sumuko ako. Ibinenta ko ang ilang gamit mula sa bahay. Isang relos na bigay ni Mang Arturo sa akin. Ilang gintong hikaw na sa aking ina. Bawat pagbebenta ay parang pagpunit ng isang piraso ng aking puso, ngunit kailangan kong kumain. Kailangan kong mabuhay. Ang mga kapitbahay ay patuloy na tumutulong sa akin ng patago. Si Aling Nena ay nagdala sa akin ng pagkain. Si Mang Jose mula sa kabilang kalye ay binayaran ang aking kuryente 1 buwan. Namamatay ako sa kahihiyan. Buong buhay ko, ako ay isang marangal at masipag na babae na hindi kailanman humingi ng anuman sa sinuman. At ngayon ay umaasa ako sa kawanggawa ng aking mga kapitbahay, habang ang sarili kong anak ay may pera ko. Isang gabi, nakahiga sa aking malamig na kama, nakatitig sa kisame, naisip ko si Mang Arturo, kung paano siya nagtrabaho hanggang sa masira ang kanyang katawan upang iwanan sa amin ang isang bagay. Ang kanyang huling mga salita na hinihiling sa akin na ingatan ang aking sarili. Patawarin mo ako, mahal ko, bulong ko sa dilim. Hindi ko natupad ang aking pangako dahil hindi ko na inaalagaan ang aking sarili. Basta nabubuhay lang ako, halos hindi na nga.
At pagkatapos, 2 linggo bago dumating si Liam, narinig ko ang isang pag-uusap na hindi ko dapat marinig. Dumating sina Julian at Sofia sa bahay. Sinabi nila na dumaan lang sila, ngunit alam kong hindi totoo iyon. Hindi sila kailanman dumating ng walang dahilan. Nasa kwarto ako, nakahiga dahil wala akong lakas na bumangon. Isang piraso lang ng tinapay ang kinain ko buong araw. Akala nila tulog ako. Nag-uusap sila sa sala, ngunit manipis ang mga pader ng lumang bahay na ito. Bawat salita ay nakarating sa akin na may masakit na linaw. Hindi ko alam kung bakit ka pa nag-aalala tungkol sa kanya, sabi ni Sofia. Ang boses niya ay tunog inis. Nakuha mo na ang pera. Tinulungan mo na ang nanay ko sa bahay. Lahat ay nagtrabaho ng perpekto. Huminto ang puso ko. Tinulungan ang nanay mo sa bahay? Alam ko, sagot ni Julian. Pero tinatawagan niya ako palagi. Sinasakal niya ako, laging humihingi ng mas maraming pera. Well, masasanay na siya. Ang nanay mo ay namuhay ng mahirap buong buhay niya, di ba? Makakaya niya ring mamuhay ng ganoon. Ang nanay ko naman, nagpalaki ng 5 anak mag-isa. Karapat-dapat siya sa bagong bahay na iyon. Karapat-dapat siyang tamasahin ang buhay. Tama ka. Mas maraming pinagdaanan si Carol kaysa sa nanay ko. Ang nanay ko naman, nagkaroon ng magandang asawa sa loob ng maraming taon. Nanigas ako sa kama. Hindi ko maiguhit ang isang kalamnan. Ang mga salita ay umikot sa aking ulo na parang ipo-ipo. Ang pera ko. Ang pera ni Mang Arturo. Ang mana na pinaghirapan niya sa loob ng 45 taon. Binili nito ang isang bahay. Para kay Carol, para sa ina ni Sofia, isang babae na halos hindi ko kilala. Magkano ang halaga ng bahay? Tanong ni Sofia. 6 na milyong piso. Nagamit ko halos lahat ng nasa account ng nanay ko. May halos 750,000 piso na lang para sa emergency, pero kakailanganin ko rin iyon para tapusin ang pagkakabit ng muebles sa bahay ng nanay mo. 6 na milyong piso, halos lahat ng mana ko. Wala na para sa isang bahay para sa isang estranghero. Ikaw ang pinakamabuting asawa sa mundo, sabi ni Sofia. Narinig ko ang tunog ng halik. Masaya ang nanay ko. Sabi niya, ito ang unang beses sa buhay niya na mayroon siyang sariling pag-aari. Masaya ako, karapat-dapat siya. At ako? Hindi. Ako na nagtrabaho hanggang sa dumugo ang aking mga kamay. Ako na nagpalaki sa lalaking iyon na ngayon ay nagsasalita tungkol sa akin na para bang ako ay isang pabigat. Ako na nanatiling gising buong gabi nang mailagnat siya, nang kailangan niya ng tulong sa homework, nang umiyak siya dahil sa sakit ng puso. Paano kung malaman ng nanay mo? Tanong ni Sofia. Tumawa si Julian. Isang tawa na tumago sa akin na parang basag na salamin. Hindi niya malalaman. Siya ay isang ulyani na matandang babae. Halos hindi niya naiintindihan kung paano gumagana ang exit. Sasabihin ko sa kanya na naka-invest ang pera at maniniwala siya. Madali lang. Ulyanin na matandang babae. Iyan ang tawag sa akin ng aking anak kapag hindi ko siya naririnig. Bukod pa rito, patuloy niya, kung masyado siyang maging mahirap, pwede natin siyang ipasok sa isang home. Nakakita ako ng ilan na hindi naman masyadong masama at mura. Isang home. Gusto nila akong alisin. Ilagay ako sa isang lugar kung saan ako mamamatay ng mag-isa, malayo, nakalimutan. Para hindi na ako magdulot ng anumang problema sa kanila. Para hindi ko na sila paalalahanan sa pera na kanilang ninakaw, dahil iyon ang nangyari, isang pagnanakaw. Hindi mahalaga na pinirmahan ko ang mga papeles na iyon. Nagtiwala ako sa aking anak. Ibinigay ko sa kanya ang kapangyarihan sa aking pera, dahil naniwala ako na aalagaan niya ako at ginamit niya ang tiwalang iyon upang kunin ang lahat mula sa akin. Narinig ko ang kanilang mga yabag na lumayo. Sumara ang pinto sa harap, umalis ang kotse, at nanatili lang ako doon sa malamig na kama na iyon sa madilim na silid na iyon, pakiramdam na ang aking buhay ay naging isang bangungot na hindi ko magisingan. Umiyak ako. Umiyak ako na parang hindi ko man lang naiyak nang mamatay si Mang Arturo. Dahil mas malala ito. Ang kamatayan ay natural. Bahagi ito ng buhay.
Ngunit ito ay pagtataksil. Ito ay ang sadyang pagwasak ng lahat ng aking itinayo. Ang sarili kong anak, ang taong nagmula sa aking katawan, kung kanino ko ibinigay ang lahat. Ninakawan niya ako. Tinawag niya akong ulyanin. Pinlano niyang ikulong ako sa isang home para alisin ako. Ang sumunod na mga araw ay ang pinakamadilim sa aking buhay. Halos tuluyan akong huminto sa pagkain. Hindi dahil sa wala akong pagkain, kundi dahil sa wala akong gana sa anuman. Bakit pa ako magpapatuloy? Bakit pa ako babangon bawat umaga kung ang taong pinakamamahal ko sa mundo ay sinira ako ng ganito? Ilang beses kumatok si Aling Nena sa aking pinto. Hindi ko binuksan. Ayaw kong makita ako ng sinuman ng ganito. Ayaw kong sagutin ang mga tanong. Ayaw kong maawaan ng sinuman. Naisip ko si Mang Arturo palagi. Kung paano siya nagtrabaho hanggang sa huling araw niya. Kung paano siya humingi sa akin na ingatan ang aking sarili. Kung paano ang pera na iyon ang kanyang paraan upang tiyakin na magiging maayos ako kapag wala na siya. At ako ay nabigo. Nagtiwala ako sa maling tao. Nawala ang lahat sa akin. Naisip ko na tawagan ang pulis, ngunit ano ang sasabihin ko sa kanila? Ako mismo ang pumirma sa mga papeles na nagbibigay kay Julian ng kapangyarihan. Sa teknikal, may legal siyang karapatan na pamahalaan ang aking pera. Kahit na sa moral, siya ay isang halimaw. Naisip ko na makipag-usap sa isang abogado, ngunit wala akong pera upang bayaran ang isa. Wala akong pera para sa anuman. Naramdaman kong nakulong ako, walang silbi, hindi nakikita, hanggang sa dumating si Liam noong Sabado na iyon. Ang aking apo, anak ni Julian, ang 22 taong gulang na binata na nag-aaral ng batas sa ibang lungsod. Dumating siya bilang isang sorpresa. Sinabi niya na mayroon siyang ilang araw na bakasyon at gustong magpalipas ng oras kasama ang kanyang lola. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko, upang maging presentable, upang umiti na parang maayos ang lahat. Ngunit si Liam ay palaging matalas. Kahit noong bata pa, napapansin niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Lola, ang payat mo, sabi niya pagpasok pa lang. Kumakain ka ba ng maayos? Mahal ko. Medyo trangkaso lang. Hindi siya mukhang kumbinsido, ngunit hindi niya pinilit. Umupo kami upang mag-usap. Tinanong ko siya tungkol sa kolehiyo, tungkol sa kanyang mga klase, tungkol sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa akin ang lahat ng may sigasig na palaging nagpapainit sa aking puso. Nagugutom ako, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. May merienda ka ba, Lola? Kumuyom ang tiyan ko. Walang laman ang refrigerator. Tanging ang piraso ng tinapay at ang bote ng tubig lang ang mayroon ako. Tignan ko, mahal ko. Tumayo ako, sinusubukang itago kung gaano ako nahihilo. Sinundan ako ni Liam sa kusina, at pagkatapos ay ginawa niya. Binuksan niya ang refrigerator. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamahabang sa aking buhay. Tinitigan ni Liam ang mga walang laman na istante isa-isa, na para bang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Hawak pa rin ng kanyang kamay ang bukas na pinto. Ang dilaw na ilaw mula sa loob ay nagpaliwanag sa kanyang mukha, na nagbago mula sa sorpresa patungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa isang bagay na mukhang takot. Lumingon siya sa akin ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata, nakamukhang kamukha ni Mang Arturo, ay tumingin sa akin nang may tindi na nagpainis sa akin na maglaho. Lola, bakit ka nagugutom kung nakuha mo ang mana ni Lolo? Nandoon iyon. Ang tanong na kinatatakutan ko, ang tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin nang hindi sinisira ang imahe ni Liam sa kanyang ama. Ako. Hindi lang ako masyadong gutom nitong nakaraang mga araw, mahal ko. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Kilala kita simula nang ipanganak ako. Hindi ka kailanman nagsasayang ng pagkain. Palagi kang may punong ref, ano ang nangyayari? Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa aking pisngi nang walang pahintulot. Hindi ko na sila kayang pigilan. Hindi ko na kayang magkunwari. Komplikado ito, Liam. Komplikado paano? Nag-iwan ng pera si Lolo. Alam kong ginawa niya. Nasa libing ako.
Narinig kong nag-uusap ang mga tao tungkol sa insurance sa settlement. Nasaan ang pera na iyon, Lola? Bago ako makasagot, narinig namin ang pagbukas ng pinto sa harap. Mga yabag sa pasilyo. Boses ni Julian na tinatawag ako. Miney, may dinala akong mga kaibigan para ipakilala sa iyo. Dahan-dahang isinara ni Liam ang refrigerator. May nagbago sa kanyang ekspresyon. Nag-alert siya, parang isang hayop na nakakaramdam ng panganib. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Tara na sa sala, bulong niya. Huwag ka munang magsabi ng kahit ano. Iniwan namin ang kusina. Sa sala ay sina Julian at Sofia, kasama ang tatlong iba pang mag-asawa na hindi ko kilala. Lahat ay nakasuot ng elegante na may mamahaling bote ng alak at mga kahon ng mukhang masasarap na dessert. Ma, sigaw ni Julian na may malaking ngiti. Nag-organisa kami ng hapunan dito. Sana hindi mo ako masamain. Gusto kong ipagmalaki ang bahay kung saan ako lumaki. Ipagmalaki? Ipagmalaki ang ano? Ang nagbabakbak na mga pader, ang lumang muebles, ang kusina na walang laman ang refrigerator. Hi, Dad, sabi ni Liam, ang boses niya ay kakaiba. Kontrolado. Liam, hindi ko alam na nandito ka. Perfect. Sa ganitong paraan, makikilala mo ang mga kasamahan ko sa opisina. Nasa kusina na si Sofia, kumukuha ng mga plato. Na para bang ito ang bahay niya, na para bang wala ako. Umupo ang mga bisita sa sala, nag-uusap ng masigla, nagbubuhos ng alak. Umupo ako sa aking kinagawian na upuan, pakiramdam ko ay multo sa sarili kong tahanan. Nakatayo si Liam sa tabi ko, ang kamay niya ay nakapatong sa balikat ko. Ramdam ko ang tensyon sa kanyang katawan. Dumaloy ang usapan. Tawanan. Mga kwento mula sa trabaho. Naglabas si Sofia ng mga pampagana. Bumili siya ng mamahaling snacks na mukhang masarap. Kumulo ang tiyan ko, ngunit walang nakapansin maliban kay Liam. Dahan-dahan niyang pinisil ang balikat ko. Pagkatapos, isa sa mga bisita, isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo na suit, ay tiningnan si Julian na may paghanga. Julian, kailangan kitang batiin ulit. Ang ginawa mo para sa biyanan mo ay incredible. Hindi maraming manugang ang gagawa ng ganoon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ni Liam sa balikat ko. Ay, tanong ni Julian na may peking kapakumbabaan. Well, ginagawa mo ang kaya mo para sa pamilya. Ano ang pinag-uusapan nyo? Tanong ng isa pang babae na curious. Tumawa si Sofia, malinaw na ipinagmamalaki. Ang asawa ko ay binilhan ang nanay ko ng bahay, isang magandang 3 silid na bahay sa isang kaaya-ayang kapitbahayan. Umiyak ang nanay ko sa tuwa nang ibigay niya ang mga susi. Napaka-generous, komento ng isa pa. Naramdaman ko na parang mabagal ang paggalaw ng mundo. Nangyayari ito. Talaga itong nangyayari. Pag-uusapan nila ito sa harap ko, sa harap ni Liam. At paano mo kayang bilhin iyan sa sweldo mo? Tanong ng lalaki na nakakulay abo na suit. Masyadong mahal ang mga bahay ngayon. May isang segundo ng katahimikan. Tumingin si Julian kay Sofia. Nagbigay siya sa kanya ng isang mapanuring tingin at pagkatapos ay tumayo siya. Nagbuhos ng mas maraming alak at ang dibdib niya ay nagmamalaki. Sinabi niya ang mga salita na magpapabago ng lahat. Ibinigay ko ang pera niya sa biyenan kong si Carol para bilhan ng bagong bahay. Nawalan ako ng hininga. Umikot ang kwarto. Tiningnan siya ng mga bisita, sa simula ay nalilito, pinoproseso ang kanyang sinabi. Pera niya, tanong ng isang tao. Patuloy ni Julian, uminom ng mahabang higop ng alak. Pera ng nanay ko, ang mana na iniwan ng tatay ko. Hindi niya kailangan. Ano ang gagawin ng isang 70 anyos na babae sa ganoong kalaking pera? Sa kabilang banda, si Carol ay nagpalaki ng 5 anak mag-isa. Nagtrabaho siya buong buhay niya bilang tagalinis ng bahay. Karapat-dapat siyang magkaroon ng sarili niyang bagay sa unang pagkakataon. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita na may hindi komportableng damdamin. Ang ilan ay tumingin sa akin kung saan ako nakaupo. Hindi ako makakilos. Hindi ako makapagsalita. Para bang naging bato ang aking katawan.
Julian, sinubukan ni Sofia na sabihin na pagtanto ng huli na marahil hindi ito isang bagay na ipagmamalaki. Ngunit hindi siya huminto. Nalimutan niya ang kanyang dila dahil sa alak. O marahil, matagal na niyang gustong sabihin iyon. Marahil, kailangan niyang malaman ng lahat kung gaano siya kadakila. Mas karapat-dapat ang biyenan ko. Ang nanay ko ay nagkaroon ng magandang asawa. May bahay siya. May tulong siya. Walang ganoon si Carol. Kaya, ginamit ko ang pera ng nanay ko upang bigyan ng mas magandang buhay ang isang taong talagang nangangailangan nito. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi na ngayon. Lahat ay nakatingin sa akin. Nakikita ko ang awa sa kanilang mga mata. Ang pagkapahiya. Binuksan ng isa sa mga babae ang kanyang bibig na parang may sasabihin, ngunit isinara niya ulit. At pagkatapos, gumalaw si Liam. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang jacket. Maingat niya itong tinupi. Inilagay niya ito sa likod ng isang upuan. Bawat galaw ay sadyang pinag-iisipan, kontrolado, na para bang may napakalaking bagay siyang hawak sa loob niya. Dad, sabi niya sa boses na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Malamig, matigas na parang bakal. Sinabi mo lang na nagnakaw ka sa nanay mo. Hindi ako nagnakaw, sagot ni Julian na inis. Pinapamahalaan ko ang pera niya. Ako ang nagdedesisyon kung paano ito gagamitin. Ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. Para sa kanyang kapakanan? Lumapit si Liam ng isang hakbang. Para sa kanyang kapakanan na walang laman ang refrigerator. Para sa kanyang kapakanan na nagugutom siya. Para sa kanyang kapakanan na mukha siyang hindi kumain ng ilang linggo. Ang mga bisita ay nagtinginan sa isa't isa na para bang nanonood sila ng laro ng tennis. Nanlumo si Sofia. Nag-i-exaggerate ka. Ayos lang ang lola mo. Kulong na siya sa nutrisyon. Sino man na may mga mata ay makakakita niyan. Lumingon si Liam sa mga bisita. Nakikita niyo ba? Tignan niyo siya. Lahat ng mata ay nakapako sa akin. Gusto kong maglaho, lumubog sa sahig, ngunit hindi ako papayagan ni Liam na tumakas. Kailangan niya na makita nila na maging saksi sila sa ginawa ni Julian. Liam, huwag kang gumawa ng eksena, sabi ni Julian na mahigpit ang ngipin. Ito ay usaping pamilya. Hindi huminto ito sa pagiging usaping pamilya nang magpasya kang nakawin ang mana ng nanay mo para bilhan ng bahay ang biyenan mo. Nang hayaan mong magutom ang sarili mong ina. Isa sa mga babae ang tumayo ng hindi komportable. Sa tingin ko ay dapat na tayong umalis. Ito ay napakapribado. Hindi, sabi ni Liam na matatag. Manatili kayo. Kailangan ko ng mga saksi para sa gagawin ko ngayon. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa screen ng may katumpakan. Ang katahimikan sa kwarto ay napakakapal na maririnig mo ang tunog ng bawat tap sa screen. Anong ginagawa mo? Tanong ni Julian. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang kaba sa kanyang boses. Tinatawagan ang pulis. Ano? Lumapit si Sofia. Hindi mo iyan pwedeng gawin. Siyempre, kaya ko. At ginagawa ko. Idinikit ni Liam ang telepono sa kanyang tainga. Hello. Kailangan kong mag-report ng kaso ng financial abuse ng isang matanda. Misappropriation of funds. Opo, kasama ko po ang biktima. Ang lola ko po, si Eleanor Rivas. Ibaba mo ang telepono na iyan, sigaw ni Julian. Sinubukan niyang agawin iyon, ngunit umilag si Liam. Mas mabilis, mas bata. Ang address ay, Liam, please. Ngayon ay si Sofia na ang nagmamakaawa, isipin mo ang tatay mo. Isipin mo ang pamilya natin. Tiningnan siya ni Liam ng mailamig na nagulat sa akin. Ang aking apo, na palaging matamis at mabait, ay may mga mata ng isang taong kakatuklas lang ng isang kakilakilabot na katotohanan. Pamilya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyan? Tinapos niya ang pagbibigay ng impormasyon sa pulis at binaba ang telepono. Ngunit hindi niya inilagay ang telepono. Nagdial siya ng isa pang numero. Sino ang tinatawagan mo ngayon? Tanong ni Julian. Pinagpapawisan siya. Inalis niya ang kanyang jacket.
Ang abogado ng pamilya. Ang tumulong kay Lolo sa life insurance. Ang nakakaalam ng lahat ng dokumento. Ang mga bisita ay natigilan sa kanilang mga upuan. Ang isa sa mga lalaki ay nakasuspinde sa ere ang baso ng alak, nakalimutan. Para bang kami ay lahat sa isang dula, ngunit walang sinuman ang nagbigay sa amin ng script. David, ako po si Liam Rivas, apo ni Eleanor. Patawad po sa pagtawag sa oras na ito, ngunit may emergency po ako. Isang paghinto. Opo, may kinalaman po ito sa mana ng lolo kong si Arturo. Isa pang mas mahabang paghinto. Kailangan ko po na suriin ninyo ang mga galaw sa account ng lola ko. Naniniwala po ako na nagkaroon ng pagnanakaw ng aking ama na may power of attorney. Bumagsak si Julian sa sofa. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula ng galit patungo sa puti ng takot. Hindi siya makapagpatunay ng anuman, bulong niya. May legal akong pahintulot. Tiningnan siya ni Liam habang patuloy na nakikipag-usap sa abogado. Opo, kasama ko po siya ngayon. Kulong na po siya sa nutrisyon. Walang pagkain sa bahay. At umamin po siya sa harap ng maraming saksi na ginamit niya ang pera niya para bilhan ng property ang kanyang biyenan. Isang paghinto. Opo, may mga saksi po ako. 6 na tao ang nakarinig ng lahat. Ang mga bisita ay nagkibit balikat ng hindi komportable. Alam nilang naging bahagi lang sila ng isang seryosong bagay, isang legal na bagay, isang bagay na maaaring mauwi sa korte. Naiintindihan ko, patuloy ni Liam. Opo, pwede tayong magkita bukas, pero ngayong gabi kailangan kong siguraduhin na ligtas ang lola ko. Binaba niya ang telepono at tiningnan ang kanyang ama ng diretso sa mata. Sabi ni Miss David na ang ginawa mo ay misappropriation. Kahit na may power of attorney ka, may fiduciary duty ka na gamitin ang pera para sa kapakanan niya, hindi para sa ibang tao. Akala ko tinutulungan ko siya, utal ni Julian. Magsinungaling ka. Tumama ang boses ni Liam na parang salamin. Narinig kita kanina. Pinagmamalaki mo ang ginawa mo. Sinabi mo iyan ng may pagmamalaki. Hindi iyan pagkakamali. Sinadya iyan. Nagsimulang umiyak si Sofia. Malalaking dramatikong luha na walang sinuman ang naantig sa kwartong iyon. Please, Liam. Gusto lang tulungan ng tatay mo ang nanay ko. Napakarami niyang pinagdaanan. At ang lola ko hindi. Ang babae na nagpalaki sa aking ama ng mag-isa matapos siyang mabalo. Ang nagtatrabaho ng 3 trabaho para bigyan siya ng edukasyon. Hindi ba siya karapat-dapat sa pera na iniwan ng kanyang sariling asawa? Walang sagot doon. Mas lalo lang umiyak si Sofia. Ikaw, Liam, tinawag niya ang mga bisita. Kailangan ko ang mga pangalan at numero ng telepono niyo. Gusto kayong makausap ng pulis. Kayo ay mga saksi sa isang pag-amin. Teka, ayaw namin ng gulo, sabi ng lalaki na nakakulay abo na suit. Hindi kayo nagkakaroon ng gulo. Narinig niyo lang ang katotohanan. At ang katotohanan ay ninakaw ng tatay ko ang mahigit 6 milyon mula sa kanyang matandang ina para bilhan ng bahay ang iba. Nang sinabi niya iyon, sa eksaktong mga salita na iyon, tunog eksaktong kung ano iyon, isang krimen. Nagsimulang magpalitan ng contact information ang mga bisita kay Liam ng mabilis, nais nilang matapos na ito. Sisirain mo ang buhay ko, sabi ni Julian. Ang boses niya ay tunog, sir. Ang trabaho ko, ang reputasyon ko, lahat. Lumuhod si Liam hanggang sa magkapantay sila ng tingin ng kanyang ama. Sinira mo ang buhay mo sa sandaling nagpasya kang nakawin sa sarili mong ina. Sinira mo ang reputasyon mo nang hayaan mo siyang magutom. At ang pinakamasama sa lahat, nagmura ang boses niya sa unang pagkakataon. Sinira mo ang imahe na mayroon ako sa iyo, ang aking bayani, ang lalaking gusto kong maging paglaki ko. Ang mga salitang iyon ang pinakamapaminsala sa lahat. Nakita ko ang isang bagay na nasira sa mga mata ni Julian. Ang pagkaunawa sa nawala sa kanya. Hindi lang ang pera, hindi lang ang kanyang posibleng kalayaan, kundi ang respeto at pagmamahal ng kanyang sariling anak. Gusto ko lang na magkaroon ng isang bagay si Carol, bulong niya. Palaging hinihingi sa akin ni Sofia. Sabi niya na nagkaroon na ng pagkakataon sa buhay ang nanay ko. Na ngayon ay turn na ng nanay niya.
Hindi, sabi ni Liam na matatag. Ikaw ang nagpasya. Walang pumilit sa iyo. Ikaw ay matanda na. Ikaw ang gumawa ng desisyon na magnakaw. Sa labas, narinig namin ang mga sirena. Nagsimulang kumislap ang pula at asul na ilaw sa mga bintana ng sala. Tumalon ang mga bisita sa kanilang mga upuan, malinaw na takot na mapunta doon kapag pumasok ang pulis. Please, itinuro ni Liam ang pinto. Pwede na kayong umalis? Nakuha ko na ang mga kontak nyo. Salamat sa oras nyo. Nagtakbuhan sila palabas, nagbubulungan ng mga paumanhin, naiwan ang mga kalahating baso ng alak at hindi nagalaw na mga plato. Bumukas ang pinto. 2 pulis ang pumasok. Sino ang nag-report ng financial abuse? Itinaas ni Liam ang kanyang kamay. Ako po. Apo po ako ng biktima. Ito po si Eleanor Rivas. Lumapit sa akin ang mga pulis ng maingat na parabang ako ay isang piraso ng kristal na malapit ng mabasag. Marahil ako nga. Aling Rivas, ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng medical na atensyon? Tumango ako, hindi makapagsalita. Sumagot si Liam para sa akin. Kulong na siya sa nutrisyon. Hindi po siya kumakain ng maayos sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang anak ang may kontrol sa kanyang pananalapi at iniwan siya ng walang mapagkukunan. Tiningnan ng mga pulis si Julian na nakasubsob pa rin sa sofa. Isa sa kanila ang naglabas ng notebook. Sir, ikaw po ba ang anak ng ginang? Opo, bulong ni Julian. At totoo po ba na may kapangyarihan kayo sa kanyang pananalapi? Opo, pero ako. At totoo po ba na ginamit niyo ang pondo ng inyong ina para bilhan ng property ang isang third party? Tiningnan ni Julian si Sofia ng desperado, naghahanap ng tulong. Nanahimik siya, natuyo ang luha sa kanyang mukha. May legal po akong pahintulot, sabi niya sa wakas. May power of attorney po ako. Ang power of attorney ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan na gamitin ang pondo para sa personal na kapakanan o para sa ibang tao, paliwanag ng pulis ng may pasensya. Para lamang sa kapakanan ng taong nagbigay ng kapangyarihan. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Ako. Akala ko. Akala mo ano? Akala mo pwede kang magnakaw sa iyong matandang ina at walang magiging kahihinatnan? Nilapitan ako ng isa pang pulis. Aling Rivas, ipinaliwanag po ba ng inyong anak sa inyo kung para saan niya gagamitin ang inyong pera? Umiling ako. Pinayagan niyo po ba ang pagbili ng property para sa inyong manugang o sa kanyang ina? Hindi. Ang boses ko ay namamaos, halos bulong. Wala akong alam. Kailan po kayo huling kumain ng buong pagkain? Hindi ako makasagot. Hindi ko matandaan. Ang mga araw ay naging malabo. Hinawakan ni Liam ang aking kamay. Nawalan po siya ng halos 15 kilo nitong nakaraang mga buwan. Sir, nakita ko po siya. Balat at buto na lang. Ang pulis na nakikipag-usap kay Julian ay naglabas ng posas. Sir, kailangan ko po kayong dalhin sa istasyon. Mayroong maseryosong kaso na imbestigahan. Arestuhin niyo ako. Tumayo si Julian ng biglaan. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. May trabaho ako bukas. May mga responsibilidad ako. Dapat inisip mo iyan bago ka gumawa ng krimen. Sofia, tumawag ka ng abogado. Tumawag ka ng kahit sino. Nanatili si Sofia na paralisado, pinapanood ang eksena na para bang hindi siya makapaniwala na totoo ito. Sa wakas, nag-react siya at tumakbo upang hanapin ang kanyang pitaka. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang kanyang telepono. Teka, sabi ko. Ang boses ko ay tunog mas matatag ngayon. Lahat ay lumingon sa akin. Ayaw kong arestuhin siya. Lola, wag po. Pinisil ni Liam ang aking kamay. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Anak ko siya. Dumaloy ang luha sa aking pisngi. Anak ko siya at ayaw kong makita siyang nakakulong. Gusto ko lang ibalik ang pera ko. Gusto ko lang na makakain na makapamuhay. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis. Ginang, naiintindihan po namin na mahirap ito, ngunit ito ay krimen.
Hindi po namin pwedeng baliwalain. Hindi ko kayo hinihingi na baliwalain ito. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya. Tumayo ako ng may kahirapan. Tinulungan ako ni Liam. Naglakad ako papunta kung saan nakatayo si Julian, nakaposas, balisa ang kanyang mukha. Sa isang sandali lang, nakita ko ulit ang batang siya. Ang maliit na batang umiiyak kapag nananaginip ng masama, at yayakapin ko siya hanggang sa makatulog siya. Ma, patawad. Patawad na patawad. Patawad ka ba dahil nahuli ka o dahil talagang naiintindihan mo ang ginawa mo sa akin? Tumingin siya sa baba. Hindi siya sumagot. At sa katahimikan na iyon, natagpuan ko ang aking sagot. Sa loob ng ilang buwan, tinanong ko ang sarili ko kung ano ang nagawa kong mali, sabi ko, nanginginig ang boses. Iniisip ko kung bakit ganito ang pakikitungo sa akin ng sarili kong anak. Kung naging masamang ina ba ako, kung nabigo kita sa anumang paraan. Sinasabi ko sa sarili ko tuwing gabi. Hindi ka naging masamang ina. Kung gayon bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin? Ako. Gusto ni Sofia na tulungan ang nanay niya at gusto kong pasayahin ang asawa ko. At ako. Hindi ba ako karapat-dapat na pasayahin mo? Hindi ba ako karapat-dapat na kumain? Hindi ba ako karapat-dapat na mamuhay ng may dignidad sa natitirang mga taon ko? Akala ko ayos ka lang na hindi mo kailangan ng ganoong kalaking pera. Iniwan mo akong walang laman ang refrigerator, Julian. Nakita mo akong pumapayat at wala kang ginawa. Alam ko. At iyan ang pinakamahirap para sa akin. Bawat gabi nakikita ko ang mukha mo nang buksan mo ang ref sa harap ni Liam. Nakikita ko kung gaano kakapayat. Nakikita ko ang sakit sa iyong mga mata nang umamin ako sa harap ng lahat. Hindi kailanman mawawala sa akin ang imahe na iyon. At si Sofia, nasaan siya? Naghiwalay kami. Kinailangan umalis ng nanay niya sa bahay ng ibenta namin. Sinasabi sa akin ni Sofia na sinisira ko ang pagkakataon ng kanyang ina. Sinasabi ko naman sa kanya na pinipilit niya ako. Ngunit sa huli, akin ang kasalanan. Ako ang gumawa ng mga desisyon. Ako ang pumirma sa mga papeles. Ninakaw ko sa iyo. Isang malalim na katahimikan ang bumagsak sa amin. Ang malamig na hangin ng Oktubre ay nagpagalaw sa tuyong dahon sa bakuran. Ang ilan ay lumipad sa pagitan namin na parang tahimik na mga saksi sa pag-uusap na ito. Hindi ako kinakausap ni Liam, patuloy niya. Nakikita niya ako bilang isang halimaw. At tama siya. Nawala ko ang anak ko. Nawala ko ang asawa ko. Nawala ko ang reputasyon ko. Nasa panganib ang trabaho ko dahil kumalat ang balita. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga kumpara sa nawala ko talaga. Ano ang nawala mo? Ikaw. Nawala ko ang nanay ko. Nawala ko ang karapatang tawagin ang sarili kong anak mo. Nawala ko ang pagkakataon na alagaan ka tulad ng pag-aalaga mo sa akin. At iyan ay isang bagay na hindi ko na kailanman maibabalik. Di ba? Tiningnan ko ang lalaking ito sa harap ko. Ang aking anak, ang sanggol na dinala ko, ang batang pinalaki ko ng mailabis na pagmamahal, ang lalaking nagtaksil sa akin sa pinakamasamang paraan. Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang patawarin ka ng lubusan. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magtiwala sa iyo ulit. Ang ginawa mo ay hindi lang pisikal na nakasakit sa akin. Sinira nito ang isang bagay sa loob ko. Naiintindihan ko. Ngunit, patuloy ko, pakiramdam na nabubuo ang mga salita sa aking bibig bago ko pa alam kung ano ang eksaktong sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung kaya kong mamuhay sa natitirang bahagi ng buhay ko na may puot sa aking puso. Hindi kailanman gugustuhin iyan ang tatay mo para sa akin. Mahal niya ang kapayapaan. Mahal niya ang pagpapatawad. Gugustuhin ni tatay na kamuhian ako sa ginawa ko sa iyo. Marahil, ngunit mahal ka rin niya. Ikaw ang kanyang anak tulad ng sa akin. Tinabunan ni Julian ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at umiyak. Malalim na hikbi na nagpagalaw sa kanyang buong katawan. Pinanood ko siya, pakiramdam na nahati ako sa pagitan ng pagnanais na aliwin siya,
at ang pangangailangan na protektahan ang aking sarili. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako, sabi niya sa wakas. Kailangan ko lang na malaman mo na nagsisisi ako, na gagawin ko ang anuman upang maibalik ang oras, na naiintindihan ko kung hindi mo na ako gustong makita pa. Kailangan ko ng oras, Julian. Maraming oras. Kailangan kong gumaling. Kailangan kong bawiin hindi lang ang pera ko, kundi ang sarili ko. Bibigyan kita ng lahat ng oras sa mundo. Ngunit please, kung balang araw ay makahanap ka man lang ng kaunting pagpapatawad sa iyong puso, gusto kong subukan na maging anak na nararapat mong magkaroon. Marahil balang araw. Ngunit hindi ngayon. Tumango siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Humakbang siya pabalik. Salamat sa pakikinig. Mahal kita, mapalagi kitang mahal. Nagpatawad lang ako na matagal bago ko naunawaan kung gaano. Lumakad siya palayo sa landas. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko siyang umalis. Isinara ko ang pinto at sumandal dito, humihinga ng malalim. Ang mga sumunod na buwan ay tungkol sa pagpapagaling. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy tumaba ako. Bumalik ang kulay sa aking pisngi. Bumalik ang lakas sa aking mga binti. Nagsimula akong magluto ulit, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kasiyahan. Inimbitahan ko si Aling Nena para magkape. Dumaan si Mang Jose tuwing linggo para maglaro ng baraha. Bumibisita si Liam sa akin tuwing 2 linggo. Nagdadala siya ng mga kwento mula sa kolehiyo, mga larawan ng kanyang mga kaibigan, mga plano para sa hinaharap. Pinag-uusapan namin ang lahat maliban kay Julian. Ito ay isang paksa na pareho naming iniiwasan, parang isang sugat na napresko pa para hawakan. Isang hapon ng tagsibol, 6 na buwan matapos ang lahat, ako ay nasa hardin nagtatanim ng mga rosas nang makita ko si Julian na nakatayo sa kabilang bahagi ng bakod. Wala siyang sinabi. Pinanood niya lang ako. Nagpatuloy ako sa pagtatanim, alam ang kanyang presensya, ngunit hindi ito kinikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya. Ngunit bumalik siya kinabukasan. At sa susunod, laging nagpapanatili ng distansya, hindi kailanman lumalapit, nanonood lang. Sa ika-4 na linggo, nang matapos ko ang pagdidilig ng mga halaman, lumakad ako patungo sa bakod. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang makita na ayos ka. Mukha kang malusog. Sa wakas, masaya ako. Tumayo kami ng tahimik. Hindi ito komportableng katahimikan, ngunit hindi rin ito hostile. Ito ay isang bagay sa pagitan, isang espasyo ng posibilidad. Maganda ang mga rosas, sabi niya, tulad ng mga dating itinatanim ni tatay. Palagi niyang sinasabi, ang mga rosas ay nangangailangan ng pasensya. Hindi mo sila pwedeng apurahin. Kailangan nilang lumago sa sarili nilang bilis. Matalino ang mga salita. Ganoon niya. Naintindihan ni Julian ang mensahe. Nagpaalam siya na tumango at umalis. Ngunit may nagbago. Isang maliit na bitak sa pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Hindi iyon pagpapatawad. Hindi pa. Marahil ay hindi kailanman magiging kumpletong pagpapatawad, ngunit ito ay isang simula, isang posibilidad. Isang maliit na ilaw sa dulo ng isang napakadilim na tunel. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking paboritong upuan na may mainit na tasa ng tsaa. Tumingin ako sa bintana sa bituing kalangitan. Mainit ang bahay. Puno ang refrigerator. Gumaling ang katawan ko. Ligtas ang pera ko. Nagawa ko, Arturo, bulong ko sa hangin. Nabuhay ako. Naglingkod ang pera mo sa layunin nito. Binuhay ako nito hanggang dumating ang tulong. Lumaki si Liam bilang isang kahanga-hangang lalaki na alam nating magiging siya. At ako, natututo akong mabuhay muli. Isang mahinang simoy ng hangin ang pumasok sa bukas na bintana, gumagalaw ang mga kortina na parang haplos. Sa isang sandali, halos masumpa ko na naamoy ko ang pabango ni Arturo, ang amoy ng lupa at tapat na pawis pagkatapos ng isang araw na trabaho, ng pag-ibig at sakripisyo at mga pangakong tinupad. Ipinikit ko ang aking mga mata at mumiti.
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi nakakatakot ang kinabukasan. Ito ay hindi sigurado. Puno ito ng mga hindi nasagot na tanong, ngunit puno rin ito ng mga posibilidad. Ako ay 70 taong gulang. Nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon. Mayroon akong apo na nagmamahal sa akin. Mayroon akong komunidad na sumusuporta sa akin. Naibalik ang aking dignidad. At mayroon akong oras. Oras para gumaling, oras para lumago, oras para magpasya kung posible ang pagpapatawad. Tulad ng mga rosa sa aking hardin, hindi ko pwedeng apurahin ang proseso. Kaya ko lang bigyan ng oras, pangangalaga, at pasensya, at umasa na may magandang lalago mula sa lahat ng kalungkutan na ito. Malapit nang lumubog ang araw, pinipinturahan ang langit ng orange at pink. Ngunit bukas, sisikat itong muli at narito ako upang makita iyon, buhay, malakas, malaya. At iyan, pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalaga.